Sa sandaling ito ay tinanong si Damduk ng direktor kung sa palagay ba niya ay mahalaga para sa isang hunter ang pagkakaroon ng teamwork. Hindi naman sumang-ayon dito si Damduk, at sinabi pa nga na ang halaga ng isang hunter ay makikita sa individual na lakas nito. Kasunod nito ay tinukoy niya ang mga hunter na kanina ay binugbog niya at sinabi na ang mga yon ay mayroong magandang teamwork, ngunit sa kabila nito ay natalo pa rin sila niya. Binanggit pa niya na naniniwala siya na kahit gaano pa kahusay ang kanilang teamwork, ay baliwala ito kung higit na mas malakas ang individual na kanilang makakalaban. Sinabi pa niya na kung tatawagin niya ang kanyang sarili na isang hunter na kayang magprotekta sa mga sibilyan, ay nangangahulugan lamang na kailangan pa niyang palakasin muna ang kanyang sarili at sekundaryo na lang ang pagkakaroon ng teamwork. Tila sumasakit naman ang ulo ng direktor sa mga sinasabing ito ni Damduk, ngunit nagpatuloy pa ito at sinabi pa na ang kanyang pinupunto ay ang mga kumpanya na nag-advertise tungkol sa kung gaano kahusay ang kanilang teamwork ay masasabi niya na walang kwenta at tanging ang mga individual lamang na hindi umaasa sa mga kumpanya o guilds ang siyang magiging tunay na malakas para protektahan ang bansang ito. Matapos ang kanyang mahabang pagsasalaysay ng kanyang mga saloobin ay hindi na kinaya ng direktor, kaya nagpasalamat na lamang siya sa kanya at tinapos na ang kanilang interview. Samantala, sa likod ng mga taong ito ay makikita ang isang lalaki na kasalukuyang may kausap sa kanyang cellphone at tila ibinabalita ang mga nangyari sa kanyang boss. Makalipas ang ilang sandali ay lumabas na si Damduk sa gusali. At makikita din ang lalaki na tila inaantay ang kanyang paglabas. Kasunod nito ay sinabi niya kay Damduk na nakakamangha ang ginawa niyang interview. Napatingin naman sa kanya si Damduk na tila napapatanong sa kanyang sarili kung sino ang taong ito. Nang mapansin naman ng lalaki ang tingin niyang ito, ay formal siyang nagpakilala at sinabi na siya ang direktor ng Korean branch ng Midas Company. Sinabi rin niya na ang kanilang chairman ay nais siyang makita, at kung papayagan niya ay dadalhin niya siya sa kanya ngayon. Sumang-ayon naman si Damduk sa alok niyang ito, at makalipas pa ang ilang sandali, ay napunta na siya sa opisina ng Midas Company. Dito ay masaya siyang binati ng chairman, at sinabi pa nga na isang karangalan ang makita niya si Damduk. Dinagdagan pa niya ang kanyang mga papuri, at sinabi na si Damduk ang pinaka-pinag-uusapang hunter sa kanilang bansa, at ang tanging hunter na nakakayang makapasok sa loob ng mga gate. Ngumiti naman si Damduk sa kanya, at pinuri ang kanyang paraan ng pagsasalita saka tinanong kung bakit niya siya gustong makita. Patuloy naman sa pagngiti ang taong ito, at saka sinabi na dediretso na siya sa kanyang punto, at iyon nga, ay nais niya na bawiin niya ang kanyang mga sinabi sa kanyang interview at gusto niyang gawin ito sa isang opisyal na paraan. Sa kabilang banda, si Damduk matapos marinig ang sinabi niyang ito, ay halatang hindi siniseryoso ang kanyang mga sinabi, at sa loob-loob pa nga niya ay minumura niya ang taong ito dahil gaya ng mga tsismis ay isa talaga itong balasubas na tao. Naisip din niya na ang mga taong katulad nito ay talamak sa kanilang bansa, mga taong ganid sa salapi, at walang pakialam sa gobyerno at sa mga taong naapektuhan ng kanilang mga ginagawa. At bagamat tinatawag nila ang kanilang mga sarili bilang mga hunters, para sa kanya ang mga taong ito ay para lamang mga immature na mga bata. Habang iniisip pa niya ito, ay ipinagpatuloy ng chairman ang kanyang sinasabi, at binanggit na kung gagawin niya iyon ay susuportahan nila siya ng kanilang mga resources sa kanilang buong makakaya. Sinakyan naman ni Damduk ang mga sinabi niyang ito, at tinanong ang chairman kung ang gagawin lang ba niya ay babawiin ang lahat ng kanyang mga sinabi. Kasunod nito ay binanggit pa niya sa kanya, na bigyan niya lamang siya ng script ng kanyang mga sasabihin, at siya na ang bahala sa pagpapalaganap nito. Habang pinakikinggan naman ito ng chairman, ay napapangiti ito, at naisip na napakadali talagang manipulahin ng mga hunter na katulad niya. Kasunod nito ay binanggit ni Damduk na nitong mga huling araw, ay mayroon siyang sandata na gusto niyang bilhin at ang espadang iyon ay nagmula sa bansang Britain at ang pangalan nito ay nagmula pa sa ancient times. Nakangiti namang tinanong ng chairman kung ano ang pangalan ng espadang iyon.
Kasabay nito ay iniisip niya na sa kasalukuyan ay taglay nila ang dose-dosenang mga 5-star o mas mataas pa na mga sandata, ngunit ang hinihingi lamang niya ay isa lamang. Ngunit nang banggitin ni Damduk na ang pangalan ng espadang ito ay Excalibur, bigla niyang naibuga ang kanyang iniinom na kape dahil sa labis niyang pagkagulat. Pagkatapos nito ay galit niyang tinanong si Damduk kung ano ang kanyang sinabi. Ngumiti naman si Damduk sa kanya, at inulit na sinabi niya kanina na kahit ano ay ibibigay niya sa kanya, ngunit marahil ang kanyang hinihingi ay masyadong mahalaga para sa kanila. Ang Excalibur ay ang pinakamalakas na espada na mayroon sa planeta. Nababalot din ito ng mga kontrobersya, at wala pang sino man ang nagawang matagpuan ito, at dahil nga sa wala pang nakakita nito ay tinagurian itong isang maalamat na espada na ginamit noon ni King Arthur. Samantala, ang chairman ay ngayon ay pinagpapawisan na ng husto at napapamura sa kanyang isipan dahil naisip niya na kung nalaman na ba ni Damduk na nakuha nila ang espadang iyon, ngunit kalaunan ay itinanggi niya ang ideyang ito dahil malabong mangyari na kumalat ang impormasyon tungkol doon. Kaya naisip niya na marahil ay gumagawa lamang ito ng kwento para mapaamin siya. Kasunod nito ay awkward na tumawa ang chairman at sinabi na wala siyang ideya sa kung ano ang kanyang sinasabi. Hindi naman nagpadala si Damduk sa ginagawa niyang pagsisinungaling at sa halip ay kumpiyansa niyang sinabi na nagpunta siya dito na nalalaman ang tungkol sa lahat ng mga bagay na kanyang sinasabi, at ang tanging kondisyon niya para gawin ang kanyang hinihiling ay ang Excalibur. Kaya hinimok niya siya na pag-isipan itong mabuti. Patuloy namang itinanggi ng chairman ang tungkol sa Excalibur, at tinanong siya kung ano ang ibig niyang sabihin sa sinabi niyang alam niya ang tungkol sa lahat ng mga bagay. Tiningnan naman siya ng seryoso ni Damduk, at saka sinabi na hindi lamang ang Excalibur ang kanyang tinutukoy, ngunit sinabi rin niya na alam din niya ang mga paraan na ginawa nila para lamang makuha ang espadang ito. Hindi naman na nakapagpigil ang chairman, matapos marinig ang mga sinabi niyang ito, at galit na sinuntok ang lamesa, at sinabihan si Damduk na masyado siyang mayabang dahil patuloy niyang iginigiit ang mga bagay na walang katotohanan. Pinakakalma naman siya ni Damduk, at sinabi pa na hindi naman niya nais na ibigay nito sa kanya ang espada, at sa halip ay gusto lamang niya itong makita ng mga 5 minuto. Idinagdag pa niya na matapos niya itong makita ay babawiin na niya ang lahat ng mga sinabi niya sa interview gaya ng kanilang napag-usapan at ipopromote din niya ang kanilang training program sa abot ng kanyang makakaya. Natigilan naman ang chairman matapos marinig ang mga kondisyon na ito ni Damduk at sandaling pinag-isipan ito. Ngunit makalipas ang ilang sandali ay tumayo na ito at sinabi niya kay Damduk na mas mabuti pa na umalis na siya dahil sa palagay niya ay hindi sila magkakaroon ng isang mapagkakasunduang negosasyon dahil puro kasinungalingan ang kanyang mga sinasabi. Habang sinasabi niya ito ay naisip niya na muntik na siyang mahulog sa patibong ni Damduk, ngunit sa bandang huli ay naisip niya na kahit nasa kanila nga ang espada na iyon ay hinding-hindi niya pwedeng aminin ito sa kanya. Habang papalabas na si Damduk sa kanyang opisina ay sinabi niya sa kanya na wala siyang magagawa kung ang hinihingi niya ay ang Excalibur, ngunit kung ang gusto niya ay ibang sandata, ay maaari niya silang kontakin anumang oras para mapag-usapan ito. Samantala, sa tuktok ng isang gusali, ay tinanong ni Soyul si Damduk kung ano ang kanyang balak gawin dahil hindi nagtagumpay ang kanyang unang plano. Ngumiti naman si Damduk sa kanya, at sinabi na inaasahan niya na hindi papayag ang chairman na ibigay ang espadang iyon sa kanya, at alam din niya na hindi rin ito papayag kahit na ipakita lamang nito sa kanya ang espada ng ganoon kadali. Matapos marinig ito, ay naalala ni Soyul ang pag-usapan nila ang tungkol sa Excalibur. Tinanong ni Soyul kung gusto ba talaga niyang makuha ang espadang iyon. Binanggit pa niya na sa kanyang pagkakaalam ay matagal na itong nawala. Ngumiti naman si Damduk at sinabi na yon din ang kanyang pagkakaalam, ngunit sinabi sa kanya ni Thor ang isang interesanteng bagay habang sila ay nasa salo-salo ng mga Diyos sa Olympus. Sinabi niya na isang grupo ng mga tao na nasa pamumuno ng Midas ay pumatay ng di mabilang na mga tao para lamang makuha ang isang espada.
Idinagdag pa niya na sa kabutihang palad ay hindi ito nalaman ni King Arthur, dahil kung nagkataon, ay malaking kaguluhan iyon. Samantala, sa kasalukuyan ay iniisip ni Soil na sa kabila ng pagkakaalam ng impormasyon na iyon ay direkta pa rin niyang hiningi ito sa kamay ng mga may kagagawa ng krimen na iyon. Kasunod nito ay sinabi ni Damduk na pinaplano niyang atakihin ang ilang mga dungeons, habang hinihintay nila ang resulta ng kanyang mga ginawa. Nagtataka naman si Soil sa sinabi niyang ito, dahil sa kanyang level ngayon ay hindi na siya lalakas sa pag-atake sa mga simpleng dungyon, ngunit sinabi lamang sa kanya ni Damduk na iyon mismo ang dahilan, kaya niya gagawin iyon at sinabi rin niya kay Soil na hintayin na lamang niya siya sa kanilang guild. Makalipas ang isang buwan, makikitang galit na nagmumura ang chairman, habang pinanonood nito ang balita sa kanyang tablet. Binabanggit sa balita ang mga nagawa ni Damduk na pag-clear sa mga dungyon sa iba't ibang lugar. Binanggit din ng reporter na si Damduk ay nakapag-set na ng hindi kapani-paniwalang record na 0 casualties, habang inaatake ang isang large-scale dungeon at ginawa rin niya ito sa pinakamaiksing oras na nakarecord. Kasunod nito, hindi maipinta ang mukha ng chairman dahil sa kanyang galit kay Damduk. Pagkatapos nito, lumipat ang balita sa isang interview kay Damduk at tinanong siya kung, kabilang ang dungyon na huli niyang na solo clear, ay tinaguri ang mga impossible to clear na mga dungyon at kasabay nito ay ginamit din niya ang pare-parehong mga strategy para i-clear ang mga dungyon na ito, kaya tinanong ng reporter kung mayroon ba siyang napansin na nagkukulang sa kanyang strategy. Nakangiti namang sinabi ni Damduk na ang tanging kahinaan na kanyang napansin ay sa palagay niya ay masyado siyang umaasa sa kanyang mga equipment dahil para sa kanya ang mga ito ay hindi mahalaga kapag lumalaban sa mga malalakas na boss monster. Binanggit din niya ang tungkol sa dami ng mga tao na umaatake sa mga dungyon at sinabi niya na kahit kaunti pa ang mga miyembro ng isang grupo ay makakaya nilang maklear ito hanggat ang mga miyembrong iyon ay sapat ang mga kakayahan. Lalo namang nagalit ang chairman sa mga sinabi niyang ito, dahil malinaw na pinatatamaan niya ang kanyang kumpanya na ang mga produkto ay ang mga palyadong equipment na ibinibenta nila sa mga hunter, at ang kanilang training method na nakadepende sa teamwork ng mga hunters. Kasunod nito, galit niyang tinawag ang kanyang assistant, at sinabi na kontakin si Damduk ngayon din mismo at sabihin sa kanya na tinatanggap na nila ang kanyang kondisyon. Matapos namang kumpirmahin ito ng assistant, galit na sinabi ng chairman na pagbibigyan niya siya sa kanyang mga nais. Pagkatapos nito, lumipat ang eksena sa isang bulubunduking lugar, at sa ilalim na bahagi nito ay makikitang naglalakad si Damduk kasama si Soil at ang chairman. Matapos namang makarating sa pinakailalim ng lugar na ito, sinabi ng chairman na bibigyan niya lamang siya ng 5 minuto para tingnan ang espada gaya ng kanilang napagkasunduan. Kasunod nito, nagsimula ng bumukas ang malaking pinto sa kanilang harapan. Matapos namang sumilip sa loob si Damduk, namangha siya sa kanyang nakita, at napatanong kung ano ang lugar na ito dahil sa sandaling iyon ay nakita niya ang isang gabundok na mga gintong barya, at sa tuktok nito ay nandoon ang espada na Excalibur. Kasunod nito, sinimulan niyang lapitan ang espada at nasambit na ito pala ang Excalibur. Kasabay nito, nakita rin niya ang information window nito kung saan binabanggit na ito ay mayroong legendary rank, pinatataas din nito ang fighting spirit ng gumagamit, at nagagawa rin nitong madoble ang lahat ng mga stats kapag ginamit sa loob ng 10 minuto. Habang malapitan niyang sinusuri ang espada, tinanong niya si Snow kung magagawa ba niyang kopyahin ito. Kinumpirma naman ito ni Snow at pagkatapos ay umilaw ang kanyang noo at kasabay nito ay binanggit ng isang notification na kasalukuyang kinokopya ng Moonlight Fox ang Excalibur. Samantala, ang chairman na abalang kinakapa ang pader ay biglang napangiti at sinabi na natagpuan na niya. Pagkatapos ay pinindot niya ang isa sa mga parte ng pader at matapos itong lumubog, narinig ni Damduk ang malakas na tawa ng chairman. Habang unti-unting sumasara ang malaking pinto, sinabi nito sa kanila na sila ay mga idiot dahil inaakala ba talaga nila na hahayaan niya silang umalis dito ng buhay matapos nilang makita ang kanyang kayamanan.
Idinagdag pa niya na ang pintong ito ay nakayang tanggapin ang mga pagsabog ng mga dinamita at mayroon ding seal na nakalagay sa lugar na ito kaya hindi sila maaaring makatakas pa. Kaya ang isang mabagal at masakit na kamatayan ang naghihintay sa kanila sa lugar na ito. Wala namang masabi ang dalawa sa mga pakulong ito ng chairman, kaya binanggit na lamang ni Damduk na inaasahan na niya nagagawa ng ganitong klasing bagay ang chairman. Pagkatapos ay numiti ito at sinabi na dahil nandito na rin lang naman sila, susubukan na rin niya ang kanyang bagong sandata. Pagkatapos niyang sabihin ito, nagbagong anyo si Snow at naging ang Excalibur. Samantala, ang chairman na ngayon ay nagsisimula ng umakyat sa hagdan ay nakangiting sinabi na magpapadala na lamang siya ng ilang mga tauhan para linisin ang bangkay ng dalawa pagkatapos ng 3 buwan. Ngunit bigla siyang natigilan nang mapansin niya ang liwanag na nagmumula sa kabila ng pinto, at matapos niyang tingnan iyon, napamura na lamang siya. Kasabay nito, nahati ang bundok na kinaroroonan ng lugar na iyon at sinundan ng malakas na pagsabog. Matapos makabalik ng dalawa sa kanilang tirahan, narinig nila sa balita na ang lokasyon ng Midas Company chairman ay nalaman na at ayon sa FBI, ang chairman ay suspect sa pagsagawa ng mga krimen kabilang ang murder, drug dealing, at ang pagiging isang executive member ng isang kriminal na organisasyon. Sa kabilang banda, ang identity ng taong nagsiwalat ng lahat ng ito at humati sa lugar na kinaroroonan ng storage ay hindi pa rin kilala. Sa sandaling ito, patuloy na namamangha si Damduk sa anyo ng Excalibur. Tinanong naman siya ni Soyul kung ganun ba niya kagusto ang espadang ito para hindi mawala ang ngiti sa kanyang mukha. Masaya namang sinabi ni Damduk na hindi maipaliwanag ng salita ang kanyang nararamdaman dahil ang isang perpektong sandata ay hawak niya ngayon. Napapatanong pa nga siya kung ang espada bang ito ay gawa ni Hephaestus dahil sa kanyang palagay ay walang tao ang makagagawa ng ganitong klaseng sandata. Habang sinasabi niya ito, biglang bumukas ang pinto, at pumasok mula dito si White, at tinanong si Damduk kung ano ang kanyang mga ginagawa dahil lagi niya siyang nakikita sa TV, ngunit sa kabila nito ay hindi niya man lang siya magawang mabisita. Tila baliwala naman kay Damduk ang ginagawa niya ito, dahil maganda ang kanyang mood at sinabi lamang na nandito pala siya. Sa kabilang banda, si White ay biglang natigilan nang makita niya ang Excalibur, at tinanong kung anong klaseng espada ito. Naiinis naman na inilalayo ni Damduk ang kanyang espada sa kanya, at sinabi na wala na siyang pakialam doon, at kung maaari ay lumayo siya dahil nadudumihan niya ang kanyang espada. Nagpupumilit naman si White na hawakan ito at iginiit pa na siya ay kanyang estudyante, kaya kailangan niya rin itong ipakita sa kanya, ipahawak. Matapos marinig ito, tinanong ni Damduk kung gusto ba niya talagang hawakan ito. Kasunod nito ay nagbagong anyo ang espada at bumalik sa anyo ni Snow at pagkatapos ay iniabot niya ito kay White at sinabi na alagaan niya itong mabuti. Nagulat naman si White sa ginawa niyang ito at tinanong si Damduk kung bakit niya yon ginagawa sa kanya. Nakangiti namang tinanong ni Damduk kung ano ang problema dahil kanina lamang ay gusto niyang mahawakan ang kanyang espada. Idinagdag pa niya na ang espada iyon ay si Snow kaya wala rin yung pinagkaiba sa hawak niya ngayon. Sinabi rin niya na pinalulungkot niya si Snow dahil sa kanyang ginagawa. Samantala, si Soil na ngayon ay nakasuot na ng kanyang jacket ay sinabi na tama na ang kanilang ginagawa dahil kailangan na nilang umalis para puntahan ang ikatlong guardian. Pagkatapos nito, natagpuan nila ang kanilang mga sarili sa isang bulubundukin na puno ng snow. Habang naglalakad ang mga ito patungo sa kanilang destinasyon, tinanong ni Damduk na ngayon ay sinisipon na dahil sa sobrang lamig, si Soyul kung ito lang ba ang daan patungo sa ikatlong guardian. Ipinaliwanag naman ni Soyul na ang third guardian na si Ethan ay naninirahan sa pagitan ng ika-4 at ika-5 ilog at kung magmamadali sila ay makakarating sila doon bago sila abutin ng gabi. Hindi naman mapigilan ni Adele na magreklamo at tinanong kung talaga bang may naninirahang tao sa lugar na ito. Sumang-ayon naman dito si White at sinabi na marahil ay nagsisinungaling lamang si Soyul.
Tiningnan naman sila ni Soyol at tinanong kung gusto na ba talaga nilang bumalik dahil kung ganoon ay hihinto na sila at babalik na ngayon din, ngunit sinabi din niya na kung gagawin nila yon, ang kanilang mundo ay mawawasak na. Natigilan naman ang tatlong ito sa kanilang pagrereklamo at sinabi pa nga na hindi naman niya kailangang takutin sila sa ganoong paraan. Dahil dito, nanahimik na lamang sila at sumunod kay Soyol. Makalipas ang ilang sandali ng paglalakad, sinabi ni Soyol na malapit na sila, at kapag natawid na nila ang bundok na nasa kanilang harapan, ay makikita na nila ang kanilang pakay. Matapos marinig ito, masayang sinabi ni White na kapag natawid na nila ang bundok na iyon ay matatapos na rin ang kanilang paghihirap, kaya hinimok niya ang kanyang mga kasamahan na magmadali na. Sa kabilang banda, si Damduk ay may naramdamang kakaiba, at habang masayang tinatawag sila ni White, biglang nagkaroon ng malaking pagsabog sa kanilang harapan. Kaya agad na sinabihan ni Damduk ang kanyang mga kasamahan na mabilis na tumakbo. Habang ginagawa nila ito, nakita niya ang isang kuweba, kaya sinabi niya sa kanyang mga kasamahan na magtungo doon. Ngunit napansin ni Adele na masyado itong maliit para sa kanila. Agad namang inilabas ni Damduk ang kanyang espada at sinabi na kung masyado itong maliit ay kailangan lamang niya itong palakihin. At sa isang wasiwas ng kanyang espada, inatake niya ito at pagkatapos ay mabilis silang pumasok sa loob. Samantala, sa loob ng kuweba ay naglabas ng liwanag si Soyol at matapos suriin ang paligid, sinabi niya na ang pasukan ay nasaraduhan na ng snow at abutin ng ilang araw bago ito matunaw. Ngumiti naman si Adele sa sitwasyon nilang ito, at sinabi na sa palagay niya ay ito na ang oras para ipakita ang kanyang kakayahan. Habang nag-ipon siya ng kanyang mana at ginagawa itong fireball, sinabi niya sa kanyang mga kasamahan na hindi lamang niya inuubos ang kanyang oras sa mga walang kwentang bagay at sa halip ay iniukol niya ito sa kanyang pagsasanay, kaya ipapakita niya ngayon sa kanila ang isang klase ng third circle spell ng Archmage na si Adele. Ngunit iba sa kanyang inaasahan, nang pakakawalan niya na ang atake niyang ito ay bigla itong naglaho. Habang nagtataka pa kung ano ang nangyari, sinabi ni Soyol na ang maliit na apoy na kanyang ginawa ay walang silbi sa mga snow na ito dahil maliban sa araw, tanging ang mana lamang na nagmumula sa isang Diyos ang makakatunaw ng snow na ito. Naiinis namang sinabi ni Adele na dapat ay sinabi niya na yon kanina para hindi naman siya napahiya. Abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat sa lahat ng mga nanood, at kung hindi ka pa nakasubscribe ay pasuyo na lang Lods, malaking tulong na yan para sa channel. At kung hindi naman kalabisan ay pa-like, comment, at share na din po para mas marami pa ang makapanood. Maraming salamat at see you on our next video. God bless you all.